Diretsahang binanggit ang pangalan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na umaatake at nagbabanta umano sa buong Kamara. Sinabi yan ng isa sa Senior Deputy Speaker kasunod ng pagbitiw niya sa partido ng dating Pangulo na PDP Laban. Bago niyan, nagsalita ang House Speaker kaugnay ng umano'y nananakot sa Kamara. Masunod lang ang gusto nila. Nakatutok si Jonathan Andal. Kababalik pa lang ng sesyon ng Kongreso, ang bungad ni House Speaker Martin Romualdez laban sa aniyay umaatake sa imahe ng buong institusyon ng Kamara. Nakakaisa tayo tumindig kung inaatake ang ating institusyon. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Walang pangalang tinukoy si Romualdez pero sa parehong talumpati, dinipensahan niya ang naging deliberasyon sa panukalang 2024 national budget kung saan tinanggal ng Kamara ang confidential funds ng civilian agencies, kabilang ang sa tanggapan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Wala pong personalan dito, trabaho lang. Kasunod ng talumpati, nag-convene bilang Committee of the Whole ang Kamara kung saan tumayong Majority Floor Leader, si Presidential Son Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Sa sesyon, inusisa ni Albay Representative Edsel Lagman kung sino nga ba ang kritiko at nagbabanta sa Kamara. What recent events transpired subverting the integrity of the House of Representatives? It was done on a certain TV network. And some words were said to malign the reputation of our institution. Why is the name of that accuser so sacrosanct that we cannot mention it before this body? Kasunod ng tanong na yan, tumayo si Senior Deputy Speaker Dong Gonzales. Before I will answer, I will resign now as member and officer of PDP Laban. The one who uttered that word is our chairman from PDP Laban, the former President Rodrigo Roa Duterte, the one who said that, Mr. Chairman. Kailan lang nang tawagin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang TV program ang Kamara bilang pinakabulok na institusyon, sabay akusa kay Romualdez ng pag-atake umano sa Vice Presidente. Naghamon pa noon si Duterte ng liquidation para daw magkaalaman na sa wala umanong limit na paggamit ng pork barrel funds. Sabi pa noon ni Duterte, binubusog umano ni Romualdez sa mga kongresista dahil tatakbo raw ang speaker sa pagkapangulo. Sagot noon ni Romualdez na audit na ng COA ang Kamara. Ang sabi naman ng Secretary General ng Kamara, wala rin daw silang confidential o intelligence fund. Sa huli, nagpasa ng resolusyon ng mababang kapulungan ng Kongreso para pagtibayin ang integridad ng Kamara at magpakita ng suporta at pagkakaisa kay Romualdez. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Duterte. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras.